So what's up, kamusta? Ayos pa tayo dyan. So nandito tayo ngayon sa may Maverick Racing Factory Bustos Branch para sa update natin dito sa bagong motorcycle ngayon na nasa harap nyo. Ito yung 2025 version ng Honda Click 125. So tara, samahan nyo ako. Walk around na natin to. Alamin natin yung presyo niya at yung specification niya. Kung sulit nga ba ngayon 2025. Tara, samahan nyo ako. Ayos na ayos yan. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard, do it from the start. Cause how you do anything is everything is art. Stay consistent and do it. So ayun na nga, nakita natin ngayon dito sa may Maverick Racing Factory Bustos Branch. Meron silang available na isang standard version dito. Halos karamihan dito special edition na. Pero next vlog na natin yan. Pero ayun na nga, ano nga bang meron dito? Ano nga bang bago sa Honda Click 125? Tara, ikutan na natin. Ayos na ayos yan. So ayun na nga, sa kanyang front view, kita natin dito, parang halos wala naman silang binago rito. Yan, tingnan natin, ano ba yung mga binago rito. So, meron pa rin naman dito na brake lock. Yan, ito yung mga talagang hindi nawawala sa kanila. Safety features, tapos combi brake, harap at likod. Ayan, naka-combi brake na. Tapos yung design niya rito, parang ito all black no? Di sila naglaro dito kung nilagyan nila ng kulay gray. Hindi ako sure kung dati meron silang kulay gray dito Naalala ko lang. So, ayan, meron pa rin silang pa M-shape dito. And glossy nga pala yung lumabas na kulay dito. May decal sila dito na click na nakalagay. Ayan, click and then yellow and gray. So, may Honda dito sa side. Decals natin dito, napaka-minimalist lang ng ating decals. Ayan, meron silang yellow, silver, gray. Ayan. Tapos meron pa rin sila ditong design na akala mo naka-open. Naka-open ba to? Open pala to. Okay. So meron siyang parang palikpik dito. Okay. So sa kanyang signal light, dito pa rin sa taas, maporma yung ating park light. Yan. Yung design pa rin niya rito. Same pa rin dati. And yung ating headlight na wala rin naman pinagbago. So, ayan, mali naman natin, di ba? Magbago sila rito ng design, magka-projected lamp yan. Pero, maporma pa rin talaga, napakaangas pa rin talaga ng design niya rito. Ito, matte finish. Ito rin matte. Ito, glossy. Then, sa kanyang fender is glossy din. Meron din tayong combi brake dito na decal. Naka-telescopic fork. Naka-tubeless yung ating tires. Ang size dito ay 90 by 80 by 14. Ang kanyang brand ay... Ano yung brand na to? Ano yung brand niya? Federal. Ayan. Federal pa rin yung kanyang brand. So, maganda pa rin yung tires na ginamit dito. Single disc brake. Naka-Tokiko caliper tayo rito. Ayan. Naka-single pad caliper. Maganda pa rin yung ating mags. Magaspang pa rin or matte pa rin yung kanyang color. And, meron pa rin naman tayo ritong side stand kill switch. Ayan. So, maluwag pa rin yung ating gulay board. So, hindi siya masyadong madulas dahil nga may mga design siya rito na parang maliliit na parang spike. Alam niyo yan. So, dito rin sa side, meron din tayong click. Ayan. So, parang binalik nila dati yung design na click no? Pero, wala na yung 125. Ayan. Puro click na lang yan nandito. Tapos, meron siyang click din dito na parang shadow yung datingan. Liquid cooled and then may yellow lining. Okay? So, put pegs natin dito. Simple lang pero combination ng rubber and metal. ESP pa rin ang ating panggilid o yung ating engine dito. So, wala pa rin tayo ritong kickstart. And then, meron tayo ritong Honda naka-engrave. Ayan. So, naka-single shock pa rin tayo rito sa likod. Adjustable yata to. Di ako sure kung adjustable siya. Ayan. Diba? So, sa upuan, maganda pa rin yung kanyang design ng upuan. So, hindi siya yung sobrang lambot, hindi rin siya yung sobrang tigas. Okay? So, makapal din yung foam hanggang OBR. Yan. Compartment natin, yan yung design.
Pwede tayong maglagay dito ng gamit or bag, 'di ba? Pero mga sinasabit na ganyan. So, basic tools dito nilalagay. Yung kanyang helmet hook, meron pa rin tayo rito, battery, side mirror, maluwag pa rin yung ating compartment, same size pa rin yung dati. And then malinis yung ating gas tank dito. Grab bar niya, ito solid to, metal to. Okay, yan ang metal. Papakinggan yung mabuti kung metal ba o hindi. Ayan. So, matte finish. Okay. So, dito naman sa side, yung ating tires is naka drum brake pa rin tayo rito at yung size dito ay 180 by 14. So, parang lumaki yung size niya rito. Yung sa gulong dito sa likod. Yun yung napansin natin. Para kasi dati 90 by 90 by 14 eh. Pero ngayon, 180 by 14 na siya. So, di ako sure. So, yan. Pero meron tayo rito yung tire hugger or mudguard. Yung ating tail light. Same pa rin yung ating design. Ayan, signal light natin dito. Nakapix pa rin siya. So, ingat tayo rito para hindi siya masagi. Kasi madalas ito talaga yung concern ng iba. Nilalagyan pa nga nila to ng harang dito or yung may metal para at least hindi siya agad masisira or hindi masasagi. Lalo na sa parking. Yan, napakadelikado. So, meron tayong plate light, reflector, lagayan ng plate, then flexible na ating fender dito. Swing arm, meron pa rin naman tayo rito, stylish yung ating muffler, then may cover pa rin tayo rito na matte finish, plastic, okay? So, radiator and then yung cover niya, same pa rin yung style niya. Ayan. So, dito sa side or sa unahan, meron tayong utility hook. Yung design niya rito, same pa rin. Pero ito, matte finish dito. Dito rin sa ilalim, matte finish din. Ayan. So, hindi pa rin siya keyless, pero ayan, yung itsura niya. So, may shutter lock pa rin tayo rito. Yung seat dito pa rin binubuksan. Meron tayong side pocket. At kagandahan kasi dito, yung side pocket dito ay meron siyang cover. So, malalim yung ating side pocket dito. Ayan, malalim. Tapos ito yung itsura ng susi. Okay, may Honda na logo pa rin. Simpleng-simple lang. So, lagyan natin siya dito. And then, meron tayo rito ang USB charging port. Ayan o. So, ordinary USB charging port. So, safe dito kapag bumabiyahe. Meron tayong i-charge na mga gadget. Pwede natin i-charge dyan. Tapos, hindi siya basta-basta malalaglag. Kasi meron siyang takip. Okay? So, yung ating panel naman dito is naka-fully digital tayo rito. And then, makikita natin ay signal light, battery, yung kanyang temperature, pag naka-high beam, and then engine check. Ito naman, select and set, and then premium ng ating Honda na emblem. Ayan. So, ito ay naka-automatic on na yung kanyang ilaw, no? Dahil nga wala tayong switches dito. So, yun yung standard talaga ni Honda Click. Diba? So, dito naman is electric starter. Lever natin dito. Ayan, nako-combi brake ko. Ito yung combi brake niya. Diba? O, diba? Smooth lang, malapad. Yung grip niya is makapit. Throttle, sobrang babaw. Sa side, meron tayong ayan, gaya nga sabi ko, meron tayo rito brake lock. And then, dito medyo manipis lang yung kanyang lever. Pero yung kanyang grip talaga sobrang kapit. Napaka-sticky. Meron tayong high and low. Wala tayong flasher dito at wala pa rin silang nilalagay dito na hazard switch. 'Di ba? Pero yung premium nung kanyang color, yan, yung paint job, ang ganda eh, 'di ba? So ayan, busina, signal light. So yun sana dito additional is flasher and yung hazard switch. Baka naman, 'di ba? So ayan, yung ating kabuuan ng ating Honda Click 2025 version. Ano nga ba? Sa tingin nyo, sulit pa rin nga bang bumili ng ganitong motor? So tara, alamin na natin yung presyo niya. Ayos na ayos yan. It every day, don't let fatigue get in your way. Cause 10% of something is better than nothing. You better do something if you wanna be something. I can feel my stomach rumbling, I'm hungry. Big things coming, I ain't bluffing. Yeah. No, I don't wanna stay the same, yeah. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. So I fight every day and train, yeah. It'll all be worth it. One day it'll all be worth it.
So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. I've had enough, I'm making my own luck. So ayun na nga mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong kung abot ba ng 5'2", nakagaya ko ang motor na to. Pero yun na nga, gaya nga ng sabi ko is nagandahan ako dito sa decals niya ngayon. Okay, so sa standard version, ito yung makikita natin. Tapos sa special naman, or special edition, papakita ko na lang din siguro sa ibang vlog, separate vlog. Pero yun na nga, maganda yung ano niya, yung color variant or yung color combination niya ng kulay gray and black, diba? Tapos meron siyang lining na kulay yellow, kaya mas angat siya. So hindi ko pa nakikita yung ibang kulay nito. Pag nakita natin sa iba pang mga branch, share din natin para at least malaman nyo kung ano nga ba yung mga nilabas na bagong kulay ngayon ni Honda Click 125. So side stand muna natin. Sa specs niya naman, halos wala naman pinagbago. Yung decals lang talaga, halos taon-taon naman nagbabago ng decals si Honda Click 125. Pero ayan na nga, naglalaro-laro sila ng mga kulay. So 5'2" ang aking height. Pero yung pagkaka-side stand niya, masyadong higang-higa eh, no? So, ayan. Abot naman natin to. So actually, ito yung motor ng kapatid ko na si Jack, no? Shoutout sa'yo, boy. Oh. So, yan. Abot naman natin. 5'2" ang ating height. Naka-regular shoes tayo rito. Magaan yung motor. Turning radius niya, malawak din. Kagandahan dito kasi yung gulay board natin dito is maluwag pa rin. So, kapag may mga gamit tayo rito, pwede natin isabit yan. So, yung shock niya, maganda pa rin yung shock. Yan, no? Sa likod, saktuan lang. Ayan. Diba? Kayo na humusga. Pero maganda yung kanyang foam dito sa kanyang upuan kasi ito yung mga pang long ride na hindi agad-agad sasakit yung puwet mo. Ayan. So, magaan talaga siya. So, ayun. Marami pa rin talagang bumibili ng ganitong motorcycle. Ito pa rin talaga ang number 1 na mabenta, no, kay Honda. So, itong Honda Click 125 talaga hindi nawawala sa market. Talaga nag-i-improve pa siya, no? Pero sana dito mga additional features. Tingnan natin sa mga susunod pang version nito. Malay naman natin meron pa silang mas bagong version or sana dito lagyan nila ng TFT display or ibahin nila yung design dito, 'di ba? So, ayan. Sa tingin nyo, ulit nga ba ang motor na to? Lalagay ko na lang din dyan yung contact number ng Maverick Racing Factory Bustos branch para at least rekta na kayo sa kanila mag-inquire pag ito yung mga trip nyo na motorcycle. Okay? So, center stand natin. Kung mahirap ba siyang center stand, tingnan natin. Napaka-smooth lang din. Napakadali lang. Ayos. So, ayun na nga mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga pag kinuha nyo ng cash ng 83,400. So, sulit nga ba ang price niya ngayong 2025? And then, sa mga kukuha naman ng installment, ilalagay ko na lang din dyan sa screen nyo magkano nga ba ang kanilang installment and yung kanilang down payment. So, sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motor na to. Ayos yan, di ba? So, ayun na nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na yan. Pag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so lagi tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Taka.